Sa unang sulyap, isa lang itong ordinaryong rally. Pero bakit kakaiba ang galaw ng kampo ng dating Senator Trillanes? Magandang umaga. Si Alvin ito, Justice, kasama ko po si Doris. Ano po? Pinag-uusapan natin ngayon yung mga peace rally po ng iglesia. Pero sabi ko kanina sa umpisa, meron ding isang pagtitipon on the 31st. I understand, yan po ilalahukan ninyo. Ano po? Ano itong pagtitipon? Tama ba yung petsa ko? 31st, January 31, Justice? That is correct, January 31. Opo. Sa EDSA's Shrine. Isang rally lang ba ito o may mas malalim na taktika na hindi natin nakikita? Sa Enero 31, isang malaking pagtitipon ang magaganap sa People Power Monument. Pero hindi lang ito basta-bastang rally. May isang estratehiya na di na pinaplano ng matagal. Bakit mas malaki ito kaysa sa dati? At higit sa lahat, bakit tila walang pinipiling relihiyon ang dadalo? Magiging hudyat ba ito para magmakaawang huwag ipagpatuloy ang rally na ito ni VP Sara Duterte? Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Kung titignan, isa lang itong panawagan ni dating Senator Antonio Trillanes IV, isang imbitasyon para sa lahat na magsuot ng puting damit at peach ribbons bilang simbolo ng pagkakaisa. Pero may hindi napapansin ang karamihan. Bakit napili ang kulay peach? Sounds like impeach? Impeach? Isang simpleng kulay lang ba ito o may kahulugan? Ang kulay peach ay sumisimbolo sa renewal at pagbabago. Pero may isang pagdetalye na mas matindi. Ang pro-impeachment rally na ito ay hinigitan ang numero ng peace rally ng INC laban sa impeachment. Ilang beses na natin nakita ang kapangyarihan ng mga dambuhalang kilos protesta, pero ngayon hindi lang isang grupo ang kasali. Lahat ng relihiyon ay magkakaisa, walang sekta, walang eksklusibong grupo. Ito na ang pagsasama-sama ng iba't ibang sektor na may iisang layunin, ang panagutin si VP Sara Duterte. Pero bakit ngayon? Bakit sa Enero 31? Maaring isipin ng iba na ito ay isa lamang rally na naganap na sa nakaraan. Pero kung susuriin natin, tila may iba itong direksyon. Hindi ito ordinaryong pagtitipon. Ito ay isang kalkuladong hakbang. Isang tila estratehiyang naglalayong magpakita ng puwersa sa isang tiyak na oras. Ayon kay Trillanes, ang rally sa People Power Monument ay iba sa rally sa EDSA Shrine na gaganapin sa hapon ng parehong araw. Ang EDSA Shrine Rally ay inorganisa ng civil society groups, pero tila nakikialam ang ibang DDS at Pro-Duterte retired generals. Samantalang ang rally na ito ay purong laban para sa pananagutan, isang pagpapatunay daw na ang puwersa ng mamamayan ay buhay pa rin. Ika pa ni Trillanes. Ngayon, isang malaking tanong ang bumabalot. Ano ang magiging epekto ng rally ito? 3 impeachment complaints na ang inihahain laban kay VP Sara Duterte. Ang mga reklamo mula sa iba't ibang grupo ay nag-aakusa sa kanya ng maling paggamit ng pondo ng bayan at iba pang paglabag sa konstitusyon. Ngunit sapat na ba ang mga kasong ito o kailangan pa ng isang malawakang kilos protesta upang patunayan na may tunay na sigaw ang bayan? Have mercy, O God. Micah 6 verse 8, ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, kundi ang gumawa ng katarungan, umibig ng habag, lumakad na may pagpapakumbaba sa iyong Diyos. Sa gitna ng laban para sa katarungan at pananagutan, mahalaga na manatili tayong matatag sa ating paninindigan, ngunit may kasamang pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapwa. Ang ating Panginoon Diyos ay Diyos ng katarungan. Hindi niya kinukonsinti ang kasamaan at katiwalian. Sa ganitong panahon, tinatawag niya tayong maging tinig ng katotohanan at maging kasangkapan ng pagbabago. Ngunit hindi natin dapat makalimutan na sa ating paghahanap ng hustisya, dapat nating ipakita ang habag at tunay na malasakit.
sapagat ito ang tunay na diwa ng pananampalataya. Naway magawa ito ng puno ng pananampalataya, pagmamahal sa kapwa at maging sa ating Vice Presidente. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos na makatarungan at Diyos ng kapayapaan, lumalapit po kami sa inyo ngayon na may pusong nag-aalab para sa katotohanan. Ikaw ang may likha ng lahat ng bagay at ikaw ang siyang nakakaalam ng lahat na nangyayari sa aming bayan. O aming Panginoong Diyos, itinataas po namin sa iyo ang nalalapit na rally sa Enero 31. Naway ito ay magiging maayos, mapayapa at puno ng kahulugan. Huwag niyo pong hayaang manaig ang takot, kasinungalingan, gayon din po Panginoon, ang pride, kaguluhan, at galit sa mga puso. Kundi ipakita mo sa amin ang liwanag ng iyong katotohanan. Hipuin niyo po ang mga lider ng bansa upang maging tapat sila sa kanilang tungkulin. Bigyan niyo po ng tapang ang iyong bayan upang tumayo para sa tama at lumaban para sa katarungan ng may pagpapakumbaba at habag. O aming Panginoon Diyos, ipinapanalangin din po namin ang lahat ng mga nakakarinig at nanonood ng mensahe ito. Hipuin niyo po ang kanilang puso, buksan niyo po ang kanilang isipan, at bigyan niyo po sila ng kaliwanagan upang makita nila ang landas ng katotohanan. Huwag niyo pong hayaang ang kasamaan ay magtagumpay, bagkus hayaan niyo pong manaig ang iyong kalooban sa aming bansa. Pinakakatiwala namin sa iyo ang aming bayan o aming Panginoon Diyos, ang aming kinabukasan at ang aming pananampalataya. Naway patuloy niyo po kaming gabayan sa bawat hakbang ng aming buhay at tulungan kaming makita ang aming Panginoon Kristo na isulong po namin ang kapayapaan at hindi ang hidwaan. Salamat po Panginoong Diyos sa patuloy na pag-aalaga po sa amin at patnubayan po kami. At salamat sa pakikinig na aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatapos sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.